Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Tayo po ay patuloy na nag-aaral sa aklat po ng Efeso. At dito nga po, ating patuloy na tinitingnan, ano nga ba ang dapat na gawin ng mga tunay na anak ng Panginoong Diyos? Ayon dito sa mga taga-Efeso. At nabanggit natin yung nakaraan po na sabi rito, at kung maayos, verse 16, at kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, ang buong katawan ay lalaki at lalakas sa pamamagitan ng pag-ibig. Sabi nga po, tayo po ay katulad ng isang katawan, maraming bahagi, ganun po ang Iglesia, ang Panginoon Kristo, ang siyang ulo, tayo po ang kanyang katawan. Kung kumikilos po na maayos ang ulo, dapat po ang mga bahagi ng katawan ay kumikilos din. At yan po ang inaasahan natin, na kapag tayo ay naging bahagi ng katawan ng Panginoon Kristo, tayo po ay lalaki, dalawang bagay. Lalaki at lalakas. Sabi niya sa Ingles, hanap niyo sa verse 16, pakapasa na yan. Verse 16. From whom the whole world, Yan. speak each other together and compacted by that which every joint supplies, Sabi, no? according to the measure, according to the measure, according to the measure, 25. Lalaki at lalakas. Parang yan, mga bata. Bata pa, siyempre, may apa. Pero habang lumalaki, nadidevelop ang muscle, nadidevelop ang mind, nadidevelop ang buong pagkatao, at naasahan ng pagmalaki na ito, may sapat na isip, nagiging malakas na ito. Pero gagawin natin ito sa pamamagitan ng pag-ibig. Anong pag-ibig? Strength in the house. Yun eh, kalakasan ng bawat isa sa loob ng tahanan ng Panginoong Diyos. Hindi tayo dumalangin, dakilang Diyos, maraming salamat po. Pagkat hanggang ngayon, narito pa po kami sa inyong tahanan. Piling kayo bilang aming ulo at kami may bahagi ng inyong katawan. Ano ba ang inyong nakikita pa namin pagkukulang, Panginoon? Una sa lahat, patawanan mo kami sa aming mga pagkukulang, mga kahinaan pa, Lord. Wala po kami ibang dalangin kundi makapagpatuloy na maging bahagi upang lumakas po ang iyong katawan. Tulungan po ninyo kami, Panginoon, na maging bodily fit at naman din po ay maging strong din ang aming pananampalataya. Ano man ang aming mga pinagdaraanan, Panginoon, na mga pagsubok o mga challenges, kayo, Panginoon, ang siyang magbibigay sa amin ng knowledge and wisdom, katulad po ng aming mga pinag-aralan, upang kami po ay maging pare na bahagi ng iyong maliit sa katawan. Bless us in Jesus' name. Amen and amen. Now, paano nagiging malakas at malaki ang katawan ng Panginoon? At ito ay, sabi nito, sa pamamagitan po ng pag-ibig. Tingnan natin ang ilan sa mga payo po ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso. Sa ngalan ng Panginoon, ang sabi po rito, ito ay sinasabi ko at iginigiit. Nasa English yan din. Verse 17. This I say therefore, and testify in the Lord that he henceforth walk not as other fellows walk. Testify. Sa maganda pagkakatagalog, sinasabi ko, iginigiit. Yung testify, yung pag-testify, pagbibigay ng ano ay pagkaano ni Paul na totoo ito. Ito ang dapat yung malaman. Kumano yung siya nagagalaw yung level. Yan. Okay. Sabi na ito mga kapatid, ano raw ang iginigit niya? Number 1, ito, patay tayo rito. Huwag na kayong mamuhay na gaya ng mga hintil. Marami may problema rito, no? Kasi naman tayo daw po ay nakikitira lamang sa daigdig nito. Ito nga malungkot mga kapatid. Na huwag na raw mamuhay na gaya ng... Ano ba ang buhay ng hintil? Okay. Well, sabi nga rito, walang kabuluhan ang kanilang iniisip. Verse 18, wala silang pangunawa. Patungkol po ito sa salita ng Diyos. Ano po? Dahil sa kanilang kamangmangan, o sila pala'y mangmang, at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Nasa
palang ano ng mga Gentile, no? Akalain mo, ang Greek culture, isa yan sa pinaka-cradle ng civilization ng time na yun. Sa kanila nagmula yan, mga kapatid, ang modern civilization. Pero ang sabi nito, wala palang kabuluhan. Kasi nga, yung iniisip nila, puro philosophy. Ang philosophy po ay nakabase sa mga experiences, sa nakikita. Yan ang problema. Pag hindi na-experience o hindi nakikita, tulad ng Diyos, hindi nakikita, ay hindi yan basta-basta pinaniniwalaan. So, ganun sila. Pero ang sabi rito, mga kapatid, yung mga ganyan takbo ng pag-iisip, yun yung mga isip na mga walang pangunawa. Hindi nga nakakaunawa. Amen? Kasi kung ang mga tao lang nakakaunawa, hindi na talaga gagawa ng kasalanan. Siyempre, hindi na gagawa ng masama kung nakakaunawa. Pero nga, pag sinabing hindi nakakaunawa, ayaw nilang talaga unawain ayon sa panukala ng Panginoon Diyos. Meron kasi silang sariling panukalang sinusunod. Ganyan po takbo ng sanlibutan. Pero tayo nga mga kapatid, dati rin ay ganyan. May sarili tayong filosofiya, may sarili tayong gawin, kaya hindi natin nakukuha. Pero nung ating isinurrender ang buhay natin sa Panginoon, lahat ng mga bagay na yun ay pinagsisihan. Wala na yan, tinanggal na natin yan mga kapatid. At ngayon, ang pinag-aaralan natin, ano nga ba ang kaloob ng Panginoon Diyos? At yun ngayon ang ating inuunawa, yun ngayon ang ating iniisip. Hindi natin ito makukuha ng isang upuan, ng isang pag-aaral. Kailangan natin ng mahabang panahon, katulad ng isang bata, magsisimula sa elementary, kailangan mag-high school, kailangan ka mag-college, hanggang ikaw mag-masteral, hanggang doctorate. Kaya nga mahalaga mga kapatid na yung consistency ng ating pong paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Ako hindi ko na ina-expect yung mga, siyempre yung mga hindi nakakarinig na matuto. Ganun po talaga yun. So ang ina-expect na lang natin kung sino yung mga nagtyaga na makinig, tyaga na mag-aral, ang siya pong nag-graduate sa buhay sa sanlibutan ito. Sabi rito, sila'y nagumuhon saan pa? Sa kahalayan. At walang kahiyang kauntiman. Grabe ano. Wala na silang inaatupag, kundi pawang kalaswaan. Ulitin ko, wala na silang inaatupag, kundi pawang kalaswaan. At ito nga po ay napatunayan ng mga nagsiyasat noon sa mga bahay, no? Sa mga building ng Greek. Nakita nila, ang puro drawing, puro sex, puro nakahubad. At doon talagang uso na pala yung sex ng lalaki sa lalaki, babae sa babae. At hindi lang yun, yung sexual activity. Uso rin din yung patayin mo yung sarili mong anak. Ang sariling asawa na parami po mga cases na ganyan. Amen? Yung palang Olympics na mga kapatid. Yung Olympics pala nung unang panahon, nakahubad pala. Alam niyo yung Olympics, yung may karera pala, lahat pala yung nakahubad. Ngayon yung mga nasa Olympics, malapit na rin mag-boardless mahubad. Dahil yung mga suot nila, napit na eh. Kasi ang ano nila ay kasi para lumampas yung hangin, magaang, sabi ko, nako, wala, paulit. Isang araw, ulitin lang yan mga kapatid. Wala, sabi nga, wala nang inisip kundi kalaswaan. Wala silang inaatupag kundi pawang kalaswaan. Ulitin natin, ano raw? Walang kapuluhan ang kanilang isip. Yan ang ano ha? Walang pangunawa, mangmang, matigas ang ulo. Kaya sila'y walang bahagi sa kaloob ng Diyos. Mahalay, mga walang kahiyan, kauntiman, at wala sa inaatupag kundi pawang kalaswaan. Yung chapter 17 hanggang 19, parang sinamarise na po. Ganyan, nakikita naman natin yan sa buhay sa sanlibutan ito. At ganyan po tayo dati. Salamat sa Panginoon at tayo kanyang pinalaya. Sabi nito sa verse 20, tuloy natin, hindi ganyan ang natutuhan ninyo kay Kristo. So, importante po ang pag-aaral, pagkaalam kung ano ang mabuti sa Panginoong Diyos, at hindi mabuti sa tao lang, kasi ibang kabutihan sa tao kasi sa kabutihan ng Diyos. Kung talagang pinakinggan ninyo ang aral niya, naturuan kayo ng katotohanan na kay Jesus. Iwanan ninyo ang dating pamumuhay. Very simple naman po yan.
hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao. Itong ginagawa natin, no? Pag tayo ay nagsisisi. Na napapahamak dahil sa masasamang pita. Nakigetse yung mga, pakibasa kayo natin, verse 20, verse 21. Basahin mo sa English. It shall be that ye have heard him, and have been taught by him as the truth is in Jesus. That ye put off concerning the former conversation of the Yan, wicked, tuloy. which is corrupt according to the deceitful lust, and be renewed in the spirit of your mind. Kita niyo mga kapatid? Ha? Napapahama ka lang dahil dyan. Minsan nagtatamo sila, sa amin nga, ang daming patay. Kaya sa amin, anim na. Sabi, kailan matay? Ano sabi nila? Position daw. Position daw sa may-ami kasi ang dami nang namamatay, sabi ko. Eh, siyempre, kami kilala namin ang mga, baka ano ng mga, ng mga tao. Hindi ko lang masabi, kaya kayo namatay. Dahil sa mga pinagagawa ninyo. Kasi walang ginawa ito, pag-chismis, uminom, sugat, tulad. At makikita mo naman na kahit may patay na, nandun nagsusugat pa rin sila, yung parang ginagawa. Hindi ko lang masabi, kayo na susunod yan. Hindi nyo alam, nakalista na kayo. Yun nga sinasabi dito Ang mabigat kasi sa walang pananalig sa Panginoon Diyos, ipinapahamak mo talaga sa sarili. At ang nangyari yan sa paglipas ng panahon, parang inaantay mo na lang kung kailan ka mamamatay. Yun ang masaklap mga. Sabi nga nila, sabi ko nga, bakit pa sila takot mamatay? Nasa Panginoon ay ano lang tayo? Matagal na tayong patay. Diba? Sabi ni Paul, I am crucified with Christ. Matagal na kami patay. Kung sakali mang nabubuhay kami ngayon, hindi na sa sarili namin, kundi para sa Panginoon Diyos. Siyang namatay at muling nabuhay para sa amin. Iba talaga ang buhay sa Panginoon at ang buhay ng mayroon pala mga kapatid, pero hindi ko talaga makalimutan yung sinabi ng Panginoon sa uling araw, katulad ng panahon ni Noah na naman at panahon ni Lot. Ano yung panahon na yun? Wala nang iniisip na mabuti ang tao kung isa man sa kanila. Pero mo, siguro kung tayo si Noah at si Lot, ang hirap din Kasi lahat ng nakikita mo, kapitbahay mo, kasama mo, lahat ganun ang ginagawa, ikaw lang ang hindi. Diba? Sa lipunang ginagalawa namin, pag hindi ka in sa kanila, ikaw ang may problema. Kaya sabi nga ng kanta, kaya join na lang kayo and have a good time. Ay, tandaan po natin, ang lahat ng ginagawa ng tao sa teknik na ito, may consequences po yan. Meron yung mga resulta. Bakit ka nagkasakit? Hindi nakakasakit ang isang tao dahil sa ngayon lang siya nagkasakit. Hindi po. Matagal na yun. Ang sakit ay pagtitipo ng germ, pagtitipo ng mga bad bacteria dahil sa pinagagawa mo sa buhay mo. Pag-inom, pagpupuyat, at kung ano pa. Sa bandang muli, anong mangyayari? Gagamutin ka? Totoo ba nagagamot yan? Hindi po. Napiprevent ng pansamantala pero sa bandang muli, ganun din ang sasapitin na. Nararamdaman natin kahit nga tayo sa Panginoon Pero iba na yung nararamdaman natin dahil wala na yung mga gawang kasalanan, di ba? Wala na yung mga bisyo, kaya kung magkasakit ka man, sandali lang, magaling na agad. Consequence mahirap na lang magsalita mga kapatid, pero sabi nga rito mga kapatid, sabi rito, napapahamak dahil sa masasamang pita. Kaya nga masamang pita yan mga kapatid, wala talagang mabuting ito. Verse 23, magbago na kayo ng diwa at pag-iisip yun by the renewing of your mind. At dapat makita sa inyo ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katwiran at kabanalan. Ano yung na-expect sa atin? Isang bagong pagkatao, isang bagong nilalang. Sabi? Is a new, tama yan tayo, makibasa mo nga yan tayo. Ephesians 4:23. And that he put on the new man, Yan. which after God is created in righteousness and true holiness. Yes. Tuloy. Therefore, putting away lying, Ganito lang, ano? speak every man
Okay. So, magbago, makita ang bagong pagkatao. Minsan nakakalungkot lang. Ito yung actual na, siyempre marami tayong tinatawag na kapatiran, di ba? Maraming nakarinig ng salita ng Diyos. Maraming tumanggap, nagbautismuhan. Tumagal din siguro 5 to 10 years, pero pagkatapos, backslider ang tawag natin. Sabi nga sa Biblia, wala na pong pangalawang pagsisisi, wala na pangalawang bautismo, wala na. Kundi ano lang ang susunod? Kadagim-dagim na kaktura. Nakakalungkot. At nakalulungkot na minsan nakita mo yung nagbago pero bumalik sa dati. Hindi na po natin hawak yun eh. Hindi na po hawak natin yun. Kundi wala na tayo magagawa. Kundi wala. Mag-observa at manalangin sa Panginoon na mag-survive tayo. Amen. Kaya minsan, sinasabi ng sanlibutan, ang pagsisisi sa uli. Sa Panginoong Diyos, ang pagsisisi nasa una. Amen. Habang may panahon ka, unahan mo na. Amen. Nang sa ganun ay makapagsimula ka ng panibago. Kaya nga dito magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. Verse 25. Ano yung mga practical terms? Dahil dito, itakwil na ng bawat isa ang kasinungalingan. Bagay, marami pa rin Kristiyanos, sinungaling pa rin. Ano po? Ang lahat ay magsalita ng katotohanan sa kanyang kapatid, sapagkat tayo'y bahagi ng isang katawan. Kung magagalit man kayo, hindi naman pala masamang magalit, at iwasan ninyo ang magkasala. Agad ninyong pawinan sa kalooban ng galit, huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang diablo. Kasi ang diablo, kumikilo siya kapag ikaw ay sagad na. Pero kung di naman, taga-sulsod kasi. Itong trabaho ng diablo, sulsod. Ang magnanakaw ay, huwag nang magnakaw. Kasi salik, pagtrabaho siya at gamitin ang kanyang kamay, sana magawaing marangal upang may maitulong sa mga nangangailangan. Huwag na kayo gumamit ng masamang pananalita. Sikaping lagi ang pag-uusap ninyo yaong makapabuti at angkop sa pagkakataon upang paglabangan ng makaririnig. Ako naalala ko ng high school, ako wala akong salita na walang po. Ano po? Naranasan ko yun. Po. Na-realize ko na hindi naman nakagano. Buti na wala din. Diba? Pero hanggang ngayon, mayroong tao na sabi nga ng aming asawa, grabe yun. Wala na ginawa. PIP. Lahat na lang na salita, may ganun. Napakahirap, no? Wala lang yung sa kanila, pero sabi nito nga, huwag na kayong gumamit ng masamang pananalita. Sikaping lagi na ang pangungusap ninyo yung makabubuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng nakaririnig. At huwag ninyong dulutan ng pigati ang Espiritu Santo. Ito mabigat. Sapagkat ito ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan ng inyong katubusan pagdating ng takdang araw. Pakibasa sa English nito. 30. And not the Holy Spirit. Yan. Whereby ye are sealed unto the day of redemption. Yung Holy Spirit, seal ng salvation niya. Katibayan ng inyong katubusan pagdating ng takdang araw. Paano nyo malalaman na kayo ay may Holy Spirit? Tingnan natin sa verse 31. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob. Ayun, no? The Holy Spirit, pampakalmayan, galit at poot, manlalait, mananakit ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa magitan ni Kristo. Ang may Holy Spirit talaga, meron po yan, forgiving spirit. Yan na, very simple lang yung mga. At syempre, yung love naman na sa bibig mo, sa mind mo, ganun yan mga. Spirit means, marami kasing ibig sabihin ng Espiritu. It can mean what? Matulad natin, sinasabi, nung una raw, ano sabi? Ang Espiritu, sa Genesis chapter 1, Espiritu ay
nandun lang sa kadiliman. Yan ang isa ano ng spirit. It transforms. Yan ang isa sa ano ng spirit. Hindi lang yan nagbibigay buhay, nagbibigay ng panibagong buhay. Kaya pag hindi ka nagbago, kapag hindi ka nagkaroon ng pangunawa, ibig sabihin wala ka pang Espiritu ng Panginoong Diyos. Amen. But in fact, physically meron na. Kasi humihinga ka eh. No? Habang humihinga ka, ibig sabihin, ano yung buhay, samantalahin mo yan. Sapagkat wala nang pwedeng mag-isip, wala nang pwedeng kumilos kapag isang tao ay wala nang buhay sa kanyang sarili. So, ito lang mga paalala sa atin. Alisin na ninyo. Ha? Sabi rito, tapusin natin sa chapter 5 verse 1. Yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos. Tularan ninyo siya. Yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos. Totoo naman yan eh. Like father, like son, like mother, like daughter. Kung talaga ikaw ay may Diyos, dapat ang kilos mo ay katulad din sa Panginoong Diyos. Very simple yan. So, ito ay isang magandang sa atin para ma-determine natin kung yung kausap natin, yung kapiling natin sa buhay ay nasa Diyos o hindi. Kapag ang ginagawa niya ay taliwas sa Diyos, ibig sabihin wala kayo. Very simple lang yung mga. Kayo'y mga anak, minamatularan niyo siya. Verse 2, mamuhay kayo ng puspos ng pag-ibig tulad ni Kristo. So ito na yung mga ano. Dahil sa pag-ibig sa atin, inihandog niya ang kanyang buhay bilang mahalimuyang hain ng Diyos. Hindi ko ito sa next na. Ang buhay Kristiyano is more on, talaga mga kapatid, hindi lang is more on giving and sacrifice. At ako bilang pastor, ganyan na yun. Marami nga nagpo-question sa akin, bakit ako nalugali ko? Wala. Hindi ako baliwala. Kung may ginagawa man silang masama sa akin, alam ko yun. At ang dapat lang, hindi mo siya gagantihan ng masama din. Pwede mo siyang pagsabihan, pwede mo siyang paalalahanan. Pero hindi mo siya pwedeng gantihan ng ayaw sa ginawa niya sa iyo. Ano sinasabi dito? It's more on sacrifice talaga yan, mga kapatid. At mahirap na naman paliwanag, pero ang makapagpapaunawa sa inyo yan, kayo mismo sa sarili. Kapag ang buhay ninyo ngayon is more on that, pero not more on giving, sacrifice, ibig sabihin talaga nagka-transport. Bakit? Kasi nga sabi rito, mga kapatid, diba? Alam natin yan, John 3:16, for God so loved the world, He gave. Nagkakaloob yan, diba? His only begotten Son. Sacrifice yan. At sa daigdig na ito, mga kapatid, ang filosofiya ng daigdig na ito, huwag ka patatalo, huwag ka palalamang, lahat ng bagay may katumbas. Well, that's fine, that's justice. Totoo naman yun. Justice yun sa daigdig na ito. Pero kapag nag-exceed ka na ron, you exceed on justice, ay yung ibig sabihin sa Diyos. Dahil sa Diyos, magbibigay ka na walang kapalit. Amen? Kahit ginagawa ka ng masama, hindi ka gaganti ng masama rin. Kundi, bagkos, gagantihan mo siya ng kabutihan. Amen? At ang lahat ng nangyayari sa iyo, itutuloy mo itong challenge na lamang, diba? Pagsubok pa sa Tagalog. Ang tawag natin ito, trials na pagsubok pa. Amen? At higit sa lahat, dito katapusin. Kapag kayo nasa Panginoong Diyos, please, brothers and sisters, hayaan nyo naman Diyos sa umusga sa kanya. At yan ay natutunan ko nga, nung ako'y nasa barangay na, palagi namin sinasabi, ang trabaho po namin, hindi po sabihin kung tama kayo o hindi, kung lamang o sino man, ang trabaho po namin, saan kayo, pag-uusapan natin kung saan kayo magkakasundo. Hindi po ito Justice Department, wala pong just dito, kaya nga po bawal ang abogado rito, na ipagtatakbo ka na ikaw ang tama at siya mali, hindi po. Ang pag-usapan natin dito kung saan tayo magkakasundo. Ito po ay hango sa Biblia. Sabi nga ng Panginoon, kahit gaano karami ang kasalanan mo, alam niyo yan, Masaya, no? Kahit gaano, in Joshua, ganun din. Kahit gaano karami kasalanan mo, patatawarin ka.
Ang trabaho ng makadiyos at ng Diyos at ng makadiyos, hahanapan ka ng pagkakataon kung paano ka makababalik sa Kanya. Hinanapan ka. Palaging may pag-asa, palaging may pangalawang pagkakataon. Palaging pag-ibig ang nangingibabaw. Palaging ang kaayusan ang siyang nagiging tema nito. Dakil tayo manalangin, dakilang Diyos, maraming salamat. Sapagkat marami kang pinaalala sa amin. Mabibigat ang mga bagay nito, Lord, isang buhay na hindi po namin nakasanayan. At ito, halimbawa pinagalaw ng iyong bugtong na anak. Sacrifice, it's more on giving, it's more on understanding, Lord. And it's more on giving new hope sa bagong pagkakataon upang magkasundo at pakapamuhay ng panibago. Lord, batid mo ang aming kakayanan, ang aming mga kahinaan, ang aming mga kapasidad. Ikaw na po, Panginoon, ang magkaloob sa amin ng lahat ng aming gagamitin upang maipatupad namin ang pag-ibig, higit sa lahat, ang pag-aalay ng anumang nasa amin, Lord. Higit sa lahat, tularan ka namin bilang aming Diyos siyang nagligtas sa bawat isa. Wala po kaming ibang dalangin ngayon, kundi hindi lamang po kami ang siyang magkamit ng biyayang ito, kundi ang lahat na darat na ng iyong mga salita. Make us a blessing, Lord, in Jesus' name.